For today's video, gusto ko sanang bigyan si Aerox ng magandang review. Dang. Pagkain niya na pagkain. Paano ko siya isingit? Oh. Traffic, pero chill lang tayo kasi naka-Aerox tayo, diba? For the video. Yo, what's up mga sangkay? It's your boy Needs the Kid. Lunes na hapon ngayon, 4:31 PM. Nandito ako sa Angeles City, Pampanga. I know madami ng nagbigay ng review dito, but then gusto ko pa rin gumawa ng review dito kasi I've been using this scooter, this Aerox 155 for almost 3 years mga sangkay. This review is based on my personal use talaga for a long time of using, 'di ba? So, papakita ko sa inyo yung mga yung mga positive thoughts na nagustuhan ko dito, and then the bad side also, syempre, to be fair. Birang-bira si kuya, oh. Sobrang traffic, pero chill lang tayo kasi naka-Aerox tayo, 'di ba? Ito yung mga perks pag meron kang automatic scoot. Antay-antay lang, and then throttle, rev ng throttle, aggressive, oh, papasok ko, gigil, bira, bang. So yun mga sangkay, the reason why I chose Aerox as my first scooter, wala nang patumpik pa. I choose Aerox because una is yung looks niya. Gusto ko yung looks ng Aerox, sobrang sharp, and then aggressive. Fit siya sa mga racing Emirate. Fan tayo ng racing mga sangkay. So that's why. Yung pangalawa naman is yung performance. Yung performance na Aerox, yung power niya, yun. As a 150cc, napapakita niya yung pagka 150cc niya. Example, overtake, mabilis ang overtake, isingit-singit ka, gusto mong malampasan agad yung traffic, ayun, pasok to. For the video, easy 100 mga sangkay. Top speed ko dito maabot ng 118 if di ako nagkakamali. Yung weight ko is nasa 80 kilos ako, 5'9" yung height. Yeah. Ayun. So pangalawa yung power, pangatlo is yung weight ng motor. Para sa akin ang gaan ni Aerox dalhin pagdating sa mga singit-singit. Saka pagka-traffic, hindi ka makangalay. Unlike sa ibang motor na sobrang bigat. So pang-apat yung body position pag nagda-drive. Aggressive siya but still comfortable ka pa din. Ganito, mga sangkay, di ka bibitinin ni Aerox pag mga ganito. Counterflow. Sorry, gusto ko lang magbigay ng example. So yun yung mga positive. Actually madami pa, pero yun yung mga, kumbaga yun yung main reasons why nagustuhan ko to. Bad side, kinakauna yung shock. Actually yung stock shock, yung stock na suspension ni Aerox sa likod, sobrang tigas nung una. So makikita nyo mamaya upgrades ko dito. Ginawan ko lang ng paraan para mas gumanda. Same as the front shock. Yung front suspension, stock tuning ng ng Aerox sa front suspension, lumalagotok. Legit mga sangkay, pagka nalubak kayo, lalagotok talaga, tutunog. Hanggang panel gauge yung may feel nyo. So yun,
Pinatune ko din to. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Okay, yun yung ano, yung dalawang bad side. Okay, na traffic tayo. Ito mga sangka, ito nagustuhan ko eh. Kay Aerox. Kasi pag mga ganitong sitwasyon, sudden breaks. Tapos biglang traffic, biglang tigil. Yun. Sa weight niyang to, kaya nyo siyang dalhin. Hindi kayo matutumba bigla-bigla. Hindi kayo mahihirapan. That's why. Sa kung kala nyo malaki siya, well, malaki naman talaga siya. Bulky siya. Pero para sa akin, okay naman eh. Naisingit-singit siya na maayos. Oh, ba't naman? Downside, pangalawa, yung brakes. But then, okay pa din naman. For me okay lang naman. Yung brake niya sa likod, medyo mahina. Understandable naman kasi drum brake yung likod ng Aerox eh. Front okay na. Malakas. Para sa akin lakihan pa konti yung disc. Ganun. Kaya kadalasan sa mga naka-Aerox nag-upgrade ng disc eh. Medyo malaki. Balik tayo, hanap tayo ng spot. Pangalawang downside ko pa lang yun. Pero yung shock talaga, i-consider niya talaga yun. Pang malakasan na problema yun eh. Hanap tayo ng spot dito. Ayos dun mukhang pwede pumasok dun. Pwede mo pumasok dun. Tayo magbibigyan ng spot. Spotted. Hanap tayo ng spot. Grabe, wala akong maisip na iba pang downside dito kay Aerox mga sangkay. So ayun, this is it. Dito tayo mag-film ng dito yung right spot. Feeling ko dito yung right spot para pakita ko sa inyo kung ang mga pinagagawa ko dito sa Aerox ko. Ito pa isa may charging port. Gustong gusto ko tong charging port ng Aerox. Paganda. So ayan mga sangkay, ito yung Aerox ko. Almost 3 years na to sa akin. So ayun, limited edition to nung nabili ko, yung WGP. Ayan World GP. Tinanggal ko lang yung sticker kasi hindi ko trip ko lang yung pearl white na fairings. So yun, ginawa ko siyang black and white. Ito dati tong red to sa WGP. And then may stickers dito sa mga Aerox enthusiast, alam nila yan. So ayan siya, yung itsura niya. Nakatanggal yung fender sa likod. So yung mga ginawa ko dito, as I have said kanina, so yun, downside is yung rear shock. Pinalitan ko siya ng RCD, fully adjustable na VD series. So yun, okay yung play niya, nagustuhan ko. And then tires, nagpalit na ako ng tires. APC tires to. Okay naman siya, not that good pero okay na. And then to, tinanggal ko to signal light, tinanggal ko para maging GP para racing siya, racing looks. Ganyan. Side. Tapos ayan, RCB na handle grip. Ang ganda nito mga sakay, makapit, katilaan, cellphone holder, solid din to. Since pagkabili ko nito wala nang palitan. Side mirrors, yan, titanium bolts dito lang sa mga fairings para malinis pa din. Ganyan lang. Na pa ba? So yun lang mga sangkay. Simple lang, clean para
racing na malinis lang. Ganun. Mamaya papakita ko pa sa inyo kung paano ko siya gamitin. So ayun, for almost 3 years na kakagamit ko dito mga sangkay. Ayun, papakita ko sa inyo para ano. Ayun, kita ba? 18,000 na yung odo neto. Every 1.5 nagpapalit ako. Motul LE scooter. Ever since nabili ko siya, sobrang solid. Top speed ko dito is 118. Nakayuko na, ilang seconds na din. So yun lang, wala pa akong ginalaw dito sa makina. Lahat ay busina. Nagpalit ako ng busina, naka loud horn to. Pang gilid wala pa din. So far so good. So yun lang lahat ng upgrade mga sangkay. Dito ako sa papuntang Clark Airport, Clark Freeport. So yan. So mamaya papakita ko pa sa inyo pagkadating ng crossing sa Mabalacat. Papakita ko sa inyo paano ko sinisingit-singit to. Oh, dumami na kayo. Biglang naging 3 Biglang naging 3. Ayan, hati-hati oh. Thank you, sir. Sir, thank you, sir. Oo. Salamat, sir. Salamat, sir. Pagkain yan pagkain. Ang kulit sayang wala pa akong sticker. So yun lang yung upgrades ko mga sangkay. Advice ko sa mga bibili ng Aerox, sana makatulong tong video. Gusto nyo bumili ng Aerox, di kayo magsisisi mga sangkay. Wala akong na yung problema dito. Sobrang ganda ng motor. Di ko na mention yung fuel efficiency niya, pero para sa akin okay lang. Sabi nung iba magastos daw sa gas. Para sa akin sakto lang, tolerable naman kasi yung power na pinapakita niya okay na okay Sa arangkada niyang ganito, talagang kukonsumo siya ng gas. What I mean is, di katulad ng big bike. So yan, sa mga bibili ng Aerox, especially version 2, para sa akin okay na okay yung version 2 mga sangkay, kasi upgraded na yung tank niya, yung kaha nagiba. Fan kasi ako ng Aerox dati pa, kahit wala pa akong Aerox dati mga sangkay. So ayun, for me okay na okay to gamitin for long ride, short ride, or daily. Kahit anong reason for using dito kay Aerox. Kahit ipang truck nyo kalkalin nyo tapos ipang truck nyo, pwedeng pwede. Ito, pauwi na ako sa amin. Papakita ko sa inyo kung paano si Aerox pagka heavy traffic. Mamaya may heavy traffic doon, crossing ng Mabalacat. Never naman kasi lumawag yun, buti hindi umulan. I've been planning to make a review para dito sa Aerox na to, kasi feeling ko deserve naman siya Sobrang ganda ng service niya sa akin. Never niya ako pinahiya sa daan mga sangkay. Never akong natirikan dito. Imagine, for almost 3 years mga sangkay. Never tumirik, never nasira sa daan. Never siya nasira sa akin. Well, depende din naman ata sa sa may-ari. Basta aalagaan nyo lang mga sangkay. All goods to. Ito na mga sangkay, yung sinasabi kong heavy traffic. Pakita ko sa inyo. Ayan Kung akala nyo malapad siya or malaki, nakikita nyo yung singit ko. Hindi yung singit ko na singit ko, yung pagsingit ko. Ako siya isingit, goods na goods. Kahit di ko na tinataas yung side mirrors ko. Yun. Diba? Tsaka mabalance nyo lang sa yung motor, kasi malapad pero hindi malapad na hindi ka makakapagsingit. Malapad siya na makakapagsingit ka pa din. Okay, dan muna kayo. Yeah. Yun, pabira ako kuya. Ito yung sinasabi kong power mga sangkay. Pagka light lang yung traffic, di masyadong heavy, katulad nito, ayun kaya mong bira-birahin.
Halimbawa sisingit ka tapos alanganin, kailangan mong malagpasan agad, for example, tapos nagkamali, no? For example, ganito, overtake ka ng ganyan, oh yeah, tapos wag muna, oh yeah, mga ganon. Hindi ka makabahala sa preno mga sangkay kahit birahin mo yung power niya, kasi legit yung ABS sa harapan, gumagana. Ang lakas ng preno, tapos may ABS pa. Pero minsan ko lang na-feel yung ABS pagka talagang emergency braking. Ito ganito, light traffic. Ito mga sangkay, ito na yung nagugustuhan ko sa Aerox pag mga ganitong moments, kasi sobrang relax. Like naka-automatic ka na mabilis. Alam mo yun, automatic yung dala mo, pero actually Mio Aerox. Ang chill ng ang chill ng position mo or yung driving mo, pero piga ka ng piga, overtake ka ng overtake. Sorry yung overtake ako sa maling daan, gusto ko lang pakita sa inyo yung power niya na every rev mo ng throttle may power ka talaga ma-feel. So ayun, kukumpirma ko na mga sangkay, for almost 3 years of using this scooter, ang masasabi ko is 9 out of 10, diba? Di pwede tayong mag 10-10 kasi yung shock yung suspension kasi mga sangkay. 9 out of 10 kasi the suspension, probably 10-star scooter. Sana makatulong yung video ko mga sangkay sa mga bibili ng Aerox. Yung front shock ko na-tune to ng Pop Shock, lupit mag-tuning sa Cainta, Rizal. Shoutout Pop Shock Attack. Yeah. So yun mga sangkay, salamat sa panonood. Sana makatulong ang video na to. Next video ulit. Hello, Ariya, thanks. That is all for today. Bye bye.